Free audio post-production by alphonic.com. Okay, isang magandang umaga po muli sa ating lahat dito po sa Successful Mindset at ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol dito po sa tinatawag na changing mind o pabago-bago ng isip at ano ba yung masasabi ng psychology about dito sa taong laging nagbabago ng kanyang isip o ng kanyang mga plano. Ano ba yung magiging epekto nito at mga disadvantage nito? So without further ado, so let's start na po. So yung topic natin again is the psychology of changing the mind. Okay? So bakit may mga taong pabago-bago ng isip? Yan po yung ating pag-uusapan ngayon, no? At yan po yung ating tatalakayin ngayon. So number one, overthinking, analysis, paralysis. So sabi nga, masyadong maraming iniisip kaysa hirap pumili. Laging takot magkamali, kaya palipat-lipat ng desisyon. So may mga taong hindi nag-stay dun sa kanilang mga goal, yung mga plano na nila. Tapos pag hindi nag-click o hindi umubra o kaya ay medyo sa tingin nila, kunyari yung business, bigla nilang magbabago sila ng isip patungkol dito imbis na ituloy. Kasi normal naman talagang business na 'pag yan ay nagsisimula hindi naman kaagad yung boom kaagad. Pero yung kadalasan yung tendency madalas magpalit ng desisyon, magbago ng isip, kadalasan po sila po ay binabago nila. So nagsisimula na naman sila. So tendency wala po silang matapos. So kasi per na baka tawag rito, iniisip ng iba nga, sabi nga rito ay baka walang mangyari. So laging takot magkamali. Pero dun pa lang, dun sa pagbabago ng isip pa lang natin, 'pag may mga plano tayo at madali tayong magbago ng isip, dun pa lang, meron na tayong pagkakamali o failure. So hindi tayo nagiging stable dun sa ating mga plano. So pangalawa, fear of responsibility, takot sa consequence. So sabi nga diyan, ayaw nila maramdaman na sila ang may kasalanan kapag pumalpak. So gagawin nila tendency para hindi na lang sila masisi, papalitan nila yung plano. Para hindi halatang ayon sa psychology pagka gano'n, defense mechanism 'yan, na para hindi sila masisi, dahil pumalpak, ang gagawin nila babaguhin nila yung tinatawag na, plano nila na gawa. So papalitan nila yon para hindi halatang, um sila may kasalanan o pumalpak. Pero sa marunong tumingin o lalo na mag-analyze, lalo na yung mga psychology student o lalo na yung mga, psychologist na expert o psychology na tinatawag nating mga nasa field, halata na 'to yung mga bagay nito na defense mechanism nila 'to para hindi sila halatang masisi. Okey, I mean na hindi sila halatang sila yung may kasalanan. So defense mechanism nila 'yan 'no. Ayaw nilang maramdaman na sila ang may kasalanan, 'yan. Kaya pumalpak. Kaya mas pinipili nilang magbago ng isip kaysa tumayo sa isang desisyon. So hindi na nila pinapanindigan yung una nilang, plano o yung una nilang balak. So gano'n po yun sa psychology po 'no, 'pag pinag-usapan po natin yung psychology of changing mind, pagdating dun sa mga bagay na plano mo o gusto mong gawin pero mabilis kang ma-swing o mabilis kang magbago ng isip. Pangatlo, low confidence, 'yan. So o yung tinatawag nating low self-trust. So hindi sila tiwala sa sarili. So pagka gano'n daw na pabago-bago ang iyong isip ayon dito sa, base sa psychology na pag-aaral, yung mga taong pabago-bago ng isip ay hindi sila tiwala sa sarili. Pangalawa, halos lahat ng desisyon, kino-question nila kahit simple. So gano'n po 'yun 'no, 'yun po yung, 'pag inanalyze natin 'to sa perspective ng psychology, gano'n po yung kalalabasan nun. Pang-apat, emotion driven o decision, making. Kapag, emosyon ang basehan ng pagpili, mabilis mag-iba ang direksyon. So may mga taong gano'n 'no, nakabase yung kanilang,
tawag diyan, yung kanilang pagdedesisyon base dun sa kanilang nararamdaman 'no. Kunyari feeling nila sa tingin nila o negative yung isip nila na, parang baka walang mangyari diyan o baka, pumalpak tayo o baka malugi tayo. So tendency magcha-change siya automatic ng isip o ng plano. So walang natatapos, walang pinapatunguhan, okey? So gano'n 'yun 'no. So sabi nga diyan masaya ngayon, desidido una 'no. Una masaya o desidido pero bandang huli ay nag-iiba yung kanyang tono, okey? Kaya nagbabago yung isip. So kinabukasan sabi nga 'no, kinakabahan, babaguhin uli 'no. Kunyari, itong araw na ito ay, okey siya. Pero sa kinabukasan, iba na yung kanyang plano o iba na yung kanyang iniisip. So, walang natatapos. Pang-apat, avoid personality traits. 'Yan, ilan ay ayaw ng conflict para ayun nga, ayaw nila ng conflict kaya ang gagawin nila magbabago sila ng isip. So, kahit saan larangan 'yan, sa business o sa anumang bagay, ay gano'n sila, okey? Yung mga taong pabago-bago ng isip. Ayaw ng pressure at ayaw ng commitment, kaya ang utak nila ay, ah, palitan ko na lang para hindi ako ma-stress. So gano'n sila 'no, tingnan pa kunyari walang nangyayari dito sa ginagawa niya, tendency niya, magbabago na lang siya ng ano, kaysa problemahin niya pa, ang gagawin niya magbabago siya ng kanyang isip. So external validation, pang-anim niyan, yung laging umaasa sa opinyon ng iba. Kapag iba-iba ang payo ng mga tao sa paligid, sumasabay sila. So resulta palaging nag-iiba ang isip nila. So yung validation ng, ano kaya yung sasabihin ng ibang tao, so wala siyang sariling stand. 'Pag ano lang yung sinabi sa kanya o sa tingin niya nagkaroon ng tinatawag na, payo yung iba o kaya sinabihan siya ng ganito, "Sir, ma'am, walang mangyayari diyan." So ang gagawin niya, tendency magbago siya ng isip. Hindi niya paninindigan yung sarili niyang idea o sarili niyang, paninindigan. So ito naman po yung masamang epekto sa buhay ng pabago-bago ng isip ng tao. So unang-una yung kawalan ng direksyon sa buhay. So hindi matapos-tapos ang goals, ayan pag-usapan natin yan, hindi matapos-tapos yung goal kasi, hindi tinatapos nga yung nasimulan. So ang tendency ay, tawag dito, gagawin niya ay, simula na naman. So wala natatapos 'no, okey? So hindi niya tinatapos yung, struktura o yung naplano na. Ang gagawin niya, back to zero. So tendency wala talagang matapos at hindi mare-reach yung goal, kaya yun ang pinakaproblema. So dahil laging binabago, so yun nga, dahil pabago-bago ang isip, so hindi matatapos talaga yung mga plano, okey? For example sa business, sa career, relationship, laging umpisa, walang natatapos. So sabi nga dun, yung mga double-minded na tao, wala talagang matatapos, okey? So, tendency ang daming nasasayang oras, panahon, lalo na yung salapi, lalo 'pag pinag-usapan natin yung business. So, walang walang ano talaga 'no, walang malinaw na direksyon. So, pangalawa, nawawalang respeto ng tao, okey? So, tandaan po natin ang taong pabago-bago ng isip ay nawawala yung respeto ng mga tao diyan. So, tendency niyan isipin nila wala kang stand, wala kang paninindigan dun sa plano mo o mahina ka na pagdating dun sa tinatawag na stable of mind. So, nangyayari niyan 'pag pabago-bago tayo ng isip, mawawala yung respeto sa atin 'no o yung kumpiyansa ng mga tao sa paligid natin. Okay, so ito pa yung mga tingin ng iba diyan 'no o ng mga tao sa pabago-bago ng isip na tao. Hindi ito seryoso, 'yan. Kaya kunyari nagplano ng ganito pero pagdating ng mga susunod na araw, iba iba na naman yung kanyang nasa isip, iba na naman yung kanyang plano, iba na naman yung kanyang gustong mangyari. So tendency, isipin ng tao bukod sa siya po ay mawawala yung respeto sa kanya, tingin nila hindi ito seryoso dun sa mga pinaplano lalo na 'pag sinabi nating grupo o may plano kayo ng isang organization o kahit saang field 'yan, ay gano'n yung iisipin talaga sa'tin. So ano diyan, isa pa diyan yung hindi 'to mapagkakatiwalaan, 'yan. Isa pa 'yan, nakakawala ng tiwala din ayon dito sa base sa psychology, 'pag pinag-usapan natin yung psychology of negative changing the mind,
okay, o yung negatibong pagpapalit ng isip dun sa mga gusto niyang gawin sa buhay, nakakawala ng tiwala. Yan, tandaan po natin 'yan 'no.